bang Panginoon sa buhay ko ngayon, kundi ikaw lamang, Jesus, sa habang panahon. Pagkat ikaw ang nagbigay kabuluhan sa aking buhay, sa tulad ko, Panginoon, dakila kang tunay. Inari mo ang sala ko, hirap at pusay, tiniis mo hanggang kamatayan, pinaglaban mo ako. Panginoon, sadyang kay buti ng iyong puso, ang tulad ko'y niligtas mo noon sa Kalbaryo. Kaya't aking inaalay ang pagtuwid, pagsamba, ang buhay ko'y tanging sa'yo, Panginoon, kay buti mo. Laging nasa puso ko mga dakilang gawa mo, nagbigay daan upang ika'y paglingkuran. Nilingap mo ang tulad ko, Panginoon, kay buti mo. Ikaw ang dahilan, kaya't ako'y naririto. Panginoon, sadyang kay buti ng iyong puso, ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo. Kaya't aking inaalay ang pagtulit, pagsamba, ang buhay ko'y tanging sa'yo, Panginoon, kay buti mo. Sa landas na tatahakin ko, Panginoon, nawa ko'y samahan mo. Panginoon, sadyang kay buti ng iyong puso, ang tulad ko'y niligtas mo noon sa Kalbaryo. Kaya't aking inaalay ang pagtuwid, pagsamba, ang buhay ko'y tanging sa'yo, Panginoon, kay buti mo. Panginoon, sadyang kay buti ng iyong puso, ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo. Kaya't aking inaalay ang pagtuwid, pagsamba, ang buhay ko'y tanging sa'yo, pagsamba ko'y alay sa'yo, Panginoon, kay buti mo. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, kaya sa silanganan, alam
Greetings to our school's Division Superintendent, Dr. Jonathan S. De La Peña, our Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Nympha R. Lago, together with our division personnel. ug sa atong District in Charge, Mr. Edwin V. Amparo. To our school head, Mr. Jerome O. Salatan, together with the faculty and staff of Lanise Elementary School. Parents, pupils, ug sa atong mga stakeholders, good morning! Kumusta mga ginikanan? Kumusta mga bata? Andam na ba kita sa pagtungha karong adlaw? Ug sa tanan nga nananaw sa atong virtual kumustahan, andam na ba kita sa opening of school year 2021-2022? Pues ang Lanise Elementary School, malipayon nga nag-welcome kaninyo alang sa school year 2021-2022. Kauban sa tema nga COVID-19 pakgangon, edukasyon magpadayon. Alang sa pagsugod sa atong kumustahan, adunay gamay nga video clip nga among giandam agig subay sa mga nahitabo ug mga aktibidades sa atong eskwelahan sa miaging tuig. Let's watch this video. Education is for everyone. But this situation, the right for quality and accessible learning is further being challenged. As the crisis worsens, we must strengthen our fight for our dreams. To fight for a better future, today is far from what we expected. Learning from home is kind of weary. But learning should never stop. Lanise Elementary School marks a breakthrough toward a culture of excellence. From its brilliant faculty and administration staff to the lively pupils it supports every day. Lanise Elementary School continually envelops everyone under it with atmosphere of confidence, perseverance, and filial love. It furthers its progress in terms of new learning techniques, up-to-date educational materials, and improved facilities. LES efficiently and effectively incorporates the latest trends in technology and education. Basta Lanise, abante! Advancing basic education. Building active partnership. Adapting to change and challenges. Nurturing learning community. Target-oriented. And enabling and empowering. And those are the activities nga mga nahitabo sa miaging school year. Taliwala sa pandemya nga atong gisagubang, ang edukasyon magapadayon gihapon. At this point, our faculty president of Lanise Elementary School will give us her opening message to all of us. Let's welcome with a virtual clap, Mrs. Mila D. Himo. My great respect to our young and gorgeous head teacher, Mr. Jerome O. Salatan, to our fatherly district supervisor, Mr. Edwin V. Amparo, my colleagues, parents, children, a pleasant and beautiful day to us. Hi, I am Mila Bihimo, a grade 3 teacher in Lanise Elementary School, and I would like to start by singing you a line of a song. Kumusta ka aking mahal? Sana ay nasa mabuti ka. Me, together with the Lanise teachers,
Wish that everybody is in good health and safety in this difficult time of our lives. My dear parents and guardians, allow me to throw these questions to you. Magpa-eskwela pa ba kita? Para sa mga kabataan, nganong mo eskwela kita? Nganong modular? Why not face to face? My dear parents, saludo ako sa inyong kaikag o kamadasigon nga gipakita ni atong milabay nga school year. Taliwala sa kalisod, kabalaka, kahadlok, nagbaisog kamo sa pagkuha sa module para sa inyong mga kabataan. Salamat kaayo sa walay puas na suporta. Ug karon sa aton na usab pagbuka sa klase, kami nga mga magtutundo na kinahanglan usab kaninyo, isip amo mga importante nga partners para mapaabot ang edukasyon sa mga kabataan nga inyong mga anak. Tungod kay amo usab responsibilidad ang maghatag o magpaambit sa kibalo sa inyong mga kabataan. Ang atong kahimtang karon dili mahimong rason aron muhunong kita sa pagpaeskwela sa atong mga anak. Ang kaikag sa mga kabataan nga makakaton wala maundang. Ang pamaagi lang sa pagkabot niini ang nabago sa pagkakaroon. Bisan tuod malayo kami, ngunit parang kapiling din. Pwede kaming tawagan o i-text o kausapin basta sundin lang ang health protocol. Wear face mask, distancing ug uban pa. Misabit kami sa inyong sitwasyon. Dili nato himuong bugat ang pag-deliver namo sa edukasyon para sa inyong mga kabataan. Kailangan namin kayo, kailangan ninyo kami. Kailangan natin ang isa't isa. Walang iwanan, kapit kamay tayo minamahal namin mga magulang at mga kabataan. Aabutin natin ang rurok ng tagumpay. Maaabot natin ang lahat ng ito kung panatilihin nating malusog ang ating mga katawan. Lahat tayo ay manalangin. Marami na kaming kasamahan sa DepEd ang nawala. Marami nang nawala ng mahal sa buhay dahil sa pandemya. Huwag nating hayaang maging biktima. So keep safe, everyone. Thank you, Mrs. Mila D. Himo. Mga ginikanan, mga kabataan, kailan na ba kamo sa inyong mga maestra o maestro? O kung wala pa, sila mismo magpaila-ila kaninyo virtually. Roll VTR. Hello mga bata! Ako si Teacher Carol, ang inyong maestra sa kindergarten. Naka-enroll na ba kamo? Andam na ba kamo karon nga tuig? Pahimangno mga ginikanan, atong tudluan ang atong mga bata sa pagsulat o pagbasa aron makakat-on sila diri sa atong tulungaan. Ali na! Mag-module na ta! Hi! Hello! Maayong adlaw sa tanan. Ako si Teacher Risa Jane Payat Bangero. Ako ang teacher sa Grade 1 Section Radiant. Niini nga tuig, bisan pa sa padayon nga pandemya, dili mahimo kining babag aron magpadayon ang pagtuon ug ang edukasyon sa atong mga kabataan. Pinaagi sa suporta sa mga ginikanan, ato kaning ipalambo ang atong edukasyon, maayong edukasyon sa atong mga bata. Tungod kay sa Lanisi Elementary School, ang edukasyon abante. Hello mga bata! Ako si Teacher Ana Lu Kainglet, ang inyong teacher sa Grade 1 Respectful. Ang ako lang nasulti sa incoming na 2021-2022 is have fun and enjoy learning. Daghang salamat! Kumusta mga higala? Labi na sa atong mga ginikanan o sa mga kabataan. Ako di ay si Teacher Beth Matikahon, ang inyong magtutudlo
pagtudlo sa grade 2 Tutkul sa Lanisi Elementary School. Karong adlaw, mao kini ang unang adlaw sa pag-eskwela sa school year 2021-2022. Busa, mga kabataan, bisan pa sa panahon karon, dili kini siya hadlang nga dili ka mo mag-eskwela. So katong wala pa nagpa-enroll, tara na, enroll na. Maayong adlaw mga ginikanan, mga kabataan. Ako si Teacher Joy Lamson, ang teacher sa Grade 2 Love. Giaghat ko kamong tanan mga ginikanan sa pagpatungha sa inyong mga kabataan taliwala sa pandemya nga atong natagamtaman karon. Daghang salamat. Hi! Ako si Mrs. Mila Dihimo, maestra sa Grade 3 Generous dinhi sa Lanise Elementary School. Bisan pa man sa sinati nato nga pandemya kanong panahona, dili kini hadlang aron kita magpadayon sa pag-eskwela. Giaghat ko kamo mga kabataan o mga ginikanan sa pag-ani sa atong eskwelahan kay andam kami mudawat kaninyong tanan. Daghang salamat. Mayong adlaw sa tanan. Ako si Mrs. Reyna L. Felicinda, ang inyong teacher sa Grade 3 Faith. Ang ako lang ikasulti sa inyo mga bata nga padayon kamo sa inyong pagtuon. Bisan pa man sa pandemya nga atong nasinati karon, aron makabot ninyo ang inyong kalampusan sa umaabot nga panahon. Daghang salamat. Hello everyone, I am Teacher Cynthia Infante, your advisor in Grade 4 Chair 4. May we all be blessed throughout the school year 2021-2022. Stay safe and healthy. God bless! Hello sa tanan, ako si Teacher Millie, ang teacher ninyo sa Grade 4 time. Sa pagsugod sa unang adlaw sa pag-eskwela sa Lanisi Elementary School, welcome kamong tanan. And go, go, go! Hi kids! Kumusta ka mo? Ako si Teacher Lorna, ang teacher sa Grade 5 Adorable. Karong adlaw ang unang adlaw sa atong pag-eskwela. Busa, tara na! Mag-module na ta! Hello mga bata, maayong adlaw. Ako si Teacher Sergina Sawitan, ang inyong teacher sa Grade 5. Since nga niata karon sa tungtunga sa pandemic, no face-to-face classes. Ang atong module magpadayon, pag-aghat ko ang mga ginikanan sa pagkuha silang module o guide ang mga bata sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay. Thank you! Mayong adlaw mga ginikanan o mga magdutungha sa Lanisi Elementary School. Ako si Mrs. Nidia Pimandin, ang inyong advisor sa Grade 6, Section Merciful. Ako magapahinumdum kaninyo nga ang edukasyon magpadayon bisan pa nining pandemya nga atong naangkon karon. Daghang salamat. Hi! I'm Elinita Imlagumbay, a teacher of Lanisi Elementary School for almost 17 years in service. I was assigned as Grade 6 teacher, section enthusiastic. My desire is to teach children. As your teacher, I am loving, understanding, and friendly, but most of all, have faith in God. Kumusta na ako mga pinanggang ginikanan? Andam na ba kita alang sa edukasyon sa atong mga anak? Kung andam na kita, hala, abante! Mayong adlaw mga bata, ako day si Mr. El Nino Janis Ampo, ang inyong subject teacher sa Mathematics 5 and 6 and Science 5 and 6. Ayaw kamo kaulog pangutana kung aduna kamoy mga questions kabahin sa atong mga lessons. Daghang salamat and stay healthy. Salmot kita sa kalihukan sa atong eskwelahan para sa kalambuan sa atong tumaan. Daghan kaayong salamat. O kaduna kamoy mga kindergarten ng mga bata na edad sa 5 anyos o kung wala pa naka-kinder sukay 5 anyos pataas, mudawa kami sa Lanisi Elementary School para sa mga bagong enrollee sa kinder. Victoria, ayun na.
Gogi. Okay lang. My due respect to our school's division superintendent, Dr. Jonathan S. De La Peña, our assistant schools division superintendent, Dr. Nifa R. Lago, and our chief in curriculum and implementation division, Dr. Erlinda G. Dael, and our chief of the schools division, schools and governance operations division, Dr. Maria Teresa Absin, to our public schools district supervisor, Sir Edwin V. Amparo, and to my fellow school heads, and of course to my dear teachers of Lanisi Elementary School, parents, learners, ladies and gentlemen, good morning. It is with great honor that this morning we will be welcoming all of you to the opening of our classes for school year 2021-2022. And with this, before going forward, I would like to acknowledge the untiring effort of our teachers in preparing and in coming with this program, this activity today, to welcome our parents and to welcome all of you, our learners, for this another challenging year and for this another inspiring year for all of us as we continue to implement the modular distance learning delivery modality of education. This new landscape of education has brought tremendous impact to all of us. We have been challenged by how to make education continue amid the pandemic. But because of the dedication of our Department Secretary, Lenore Magtulis Briones, we in the Department of Education, the teachers, the school heads, everyone in DepEd is challenged to heed to the call of our Secretary to make education continuously at work in whatever circumstances, even in this time of COVID-19 pandemic. With that, I would like to invite everyone, especially our parents, to support their children. Even if this is a modular distance learning, we will be providing self-learning modules for your learners. We would like to encourage all of you to take part in molding and in making education ready and at the table of every learner, because education could not stop. We cannot cease education. We cannot stop education. Let us always remember that education is not an option but rather a necessity. It is a way of improving the quality of human life, that whatever the circumstances may be, education should continue. With this, the school has designed programs and projects to make education available and always on the go for our learners. And with that, I would like to emphasize that in this trying time, we have to focus and strengthen collaboration with each other. Collaboration with our stakeholders, collaboration with our parents, our alumni, and everyone in the community. Because we believe that the education is not only the agenda or the agendum of the school, but rather a responsibility of the entire society. So let's work hand in hand, just like what our mantra in our school, we have Basta Lanisi Abante. So we can move forward if we work together. Always remember that in this trying time, the thing that we can do best is of course to work hand in hand and strive to make things happen despite the circumstances that we are into. That will be all. Thank you and good morning.
nakita nga video clip, no? Mao kato siya ang mga inisyatiba nga naglangkob para sa kalambuan sa atong tulungaan. Now, to tell us more about these programs and initiatives, we have with us today our very own school head, Mr. Jerome O. Salatan. Good morning, sir. Yes, good morning Sir John and good morning Teacher Carol. Maayong buntag itong tanan sa atong mga masugid nga mga ginikanan ug mga stakeholders nga nakaroon ug mga pupils nato nga naglantaw sa atong programa karong buntag. Buntag kanatong tanan. Okay, so can you tell us more, sir, about those projects and initiatives na presented a while ago? Well, first I would like to introduce to you, to the public, our school banner program, which is Basta Lanisi, Abante. So kaning Abante is a very positive kay na siya sa ako o kana bitang implication. We need to move forward, Abante. And I made a meaning in each letter of that word Abante. So the first letter A is advancing access to basic education. So in this trying time, even though na pandemic, we need to ensure nga ato mga bata matagaan gyud access sa education kay sa ginaingon ko pa sa akong mensahe lately nga ang education dili dapat maundang magpadayon jud. So advancing access mahitang maagi nga ang atong mga bata ma-promote sa lain nga grade level bisan naay pandemic. And then there goes letter B sa Abante, which is building active partnership. No nga in this pressing time, in this pandemic, we really need to anchor our services through collaboration with our stakeholders. Naging-partner kita, we have to build active partnership with our stakeholders aron nga mas mapakusog pa nato ang pag-implementar kay lisod kay kung kita lang sa eskwelahan. Labi na karon limited ang paggamit sa atong budget, budget execution, naka-focus lang gid in town sa modular reproduction, pag-implement sa basic education learning continuity plan. But if you are can establish a strong partnership with other stakeholders, we can also beautify our school, we can make our school improve physical, aside from implementing the modular distance learning. And here goes letter A again, Abante. Another letter A, adapting to change, be adaptive to change and trends in education. So in this new landscape of education, teachers, all of us are encouraged to embrace change. I know that it's very painful at first, kay wala ba kita na-train ani mga radio, mga TV, mga artista, mga istra, sama sa panggibuhat karon mga gwapo kay mga kauban ba, mga instant Corina Sanchez o Ted Filon bitaw. But I would like to congratulate the two of you because this is one manifestation that even though we are in the mountain area, in the province of Misamis Oriental, nagkasabay ta ba sa usong magamit nato ang technology atong resources sama sa giingon sa atong DepEd Miss Core na banner program, Be More, maximizing resources in education to make education accessible to all. So that's adaptive to change, being adaptive to change and trends in education. Next is Abante, letter N, nurturing learning environment. So, matud pa ni Secretary Briones na education must continue, have to provide quality and liberating education. Kasi liberating, there is this nurturing spirit nga bisan tuod og modular, lisod kay sa tanan, murag apiki kay sa tanan, but we have to develop in our minds, instill in the minds of our learners that our education is a nurturing education. Nga mag-provide tag mga psychosocial activities, mental health programs for our learners and parents para nga ma-ensure na magpadayon gyapon ang pag-implement sa atong learning nga happy ang mga bata, na sila yung mga problema, makatawag sila sa ato, makontakta nila, makahatag sa ilang mga assistance, technical assistance. And then another is Abante, letter T, target-oriented, of course. A part of achieving our mission is to ensure that we are on track. Nagitay target, dapat at the end of this particular school year, these learners will be able to transfer and move to another grade level, promoted the next grade level after taking their this school year. Secondly po, naputay target nga dapat atong mga bata sa una nga pag di ba second naman nato nga year karon pag-implement sa modular distance learning. So next year kato atong mga medyo na hinimubasa makabasa na gyud bisan tong modular. So that's target, natay target. And then
kung natin target maka-move kita no, we can maka-abante jud ta. And then the last letter is letter E, enabling and empowering education community. So in our school, we envision nga dapat ma-empower nato atong kitang tanan, ma-empower atong mga atong people, atong teachers ma-empower, ang atong parents ma-empower. Karon biya dili na maisa na magtudlo pati ginikanan. So we have to empower our parents nga agoy sa dili gid sayon magtudlo kay bisag atong anak at kamumo nang tingali sa itong mga balay no maginikanan ba. Basig nahurot na ng kilid sa inyong mga anak sa inyo nang gipangkusi sa inyong pagtudlo last year, but we understand that because teaching is really very difficult, no? We have to adjust to our learners, and now that karon share naman kita na as what Nelson Mandela said, that education is a shared responsibility. Now, the education of the child depends on the kind of society we are into. So kung atong society grabe ka embraced sa education, so dapat po bata na maka-eskwela. So muna ang challenge ato letter E, we must be in an enabling and empowering education community. So muna siya, basta lanisi, abante. Okay, basta lanisi, abante. Kapasyada sa school banner program sa Lanisi. So, nag 1 year naman din ang kaning pandemic, sir. So, nag 1 year na po ang atong modular learning. So, can you share a bit of experience on the implementation of this modular distance learning? Well, at the onset, the start of the modular distance learning previous year, shaky kayo itong pag-start because we were not that prepared. Siguro, we have been prepared, no? The department had conducted trainings, the LDM courses, Learning Delivery Mentality courses for all of us, but that training siguro wala gid yung gikaiba nga na baster gikaayo ta tungod kay murag misalon ta ditso sa kanang dagat nga wa pa ta katuon og backstroke or sa kanang mga stroke diya, but we tried to swim just to dance with the flow, to dance with the current nga makatudlo ya punta. So one of the challenges, I think the experiences I've had as a school head, kaning difficulty sa pag-adjust sa old normal o sa new landscape. Like, okay man ka, production of module, well, good, naka-reproduce ta, but the challenge we encountered first was how to get our resources na ikwarta, ipalit, kaya na may kwarta sa imo, but nag-iniluga sa market, pagpalit sa printer, kaya di na naman kami kita nga ispilahan, na may lang ispilas tibok Pilipinas, tibok probinsya, na nanginaraw ng daghan kay nga printer. Oh, so, sa din ang ato mga classrooms, nangahimo sa printing press, no? Dito nagprint dito, nagprint stickers, murag ang mga maista. Matulog sila, madunggan na nila ang print na, ang tiyong sa printer, nagkawala sa dalunggan. Unya, usay gatakir, usay stapler, click lang sa dalunggan ba? So, muna natay kwarta ba gadisod ta mga kinsa mga kauna ta magka-purchase, but still we were able to manage that. We were able to provide 1:1, no? Module 1:1 colored modules, no? Proud dira na colored modules itong naatag 1:1 sa mga bata. And then nalang challenge po dito sa uban katong hinterland na kaayo nga mga learners na tulay ikis sa eskwelahan nga usay lugay makauli sa module usay di lang gid mo kuha. But still, we were able to manage that because of our bridging program. So, salamat po sa mga maestra, kay mga creative kaayo, no? Kabulutan, lahi, higit ang maestra kung committed kay mupay kapoy pa kay sa balay, nahabay mga trabaho, isip ginikanan, isip inahan, isip amahan. Pero napagit time na mo reach out sa mga pupils sa binagwakauli sa module. Siguro basig mahadlo kay basig kulkubol man sa school head kay wala naka-bridging program. Pero whether mo agree more dili bisan pag kulkugon og dili ang mga teacher dili gina makatulog ang maestra kung nasa estudyante nga di ka basa kay muna pagka ilang una sa gabi nga usa ang ginapot ako mga bata. So we're able to manage that, no, through our bridging program. And aside from that also kaning magbuhat og video lesson, sir, ang lisod gikayo kay mga isa labi na wa kita maanad pa na gid sa tubay to nga pag-picture na ana ra ditso diri na dai kuto okay na video lesson ba ya. Tapos mag-istura, puro mag-ista, lalo kita mag-maestro, kay kung maestro ko namatay na COVID na rayon, na delikado, munang isa sa mga challenges, pero na-conquer diyan po nato na, no? Naningkamot ito mga maestra nga, mga artista na sa TV, sa video lesson. Ang ubagi, dili makaya dito lang sa video base, kaya tingin ko lang ito, no?
tingog naman. So dito kay maklaro balak pagkabulo kalibang na dito ang pasintabi sa mga kumakain. Na ay bahala naligo sige pag record bitaw. So kana daghan kay mga adjustments nga gibuhat sa itong mga teachers, but we were able to manage and were able to complete the school year with pride. With pride kay nakumanta, and I'm very happy kay kamuntanan ang mga kauban diri sa eskwelahan healthy. No, ampo kita sa Ginoo nga healthy kita kanunay. Na no, ang uban baya tuwa na swerte. Una-una lagi sila bakasyon, no, lifetime vacation. So nagawat na nila ilang lifetime project 25. Kita bahalag maghataga ta sa project 25, no? Bahalag mag-record tag video lesson o video based instruction. Bahala sa kita ba project 25 basta kay buhay kita. Ang importante matulad pa ni Sir Mark ano, ang importante buhay. Kita kay Sir Mark, Division Office atong hardworking town nga finance officer nga magkalipo-lipo na ang saon maka-supply sa mga needs sa mga schools. Thank you kayo Sir SDS de la Peña for always supporting our schools. Okay, grabe ka challenging no ang previous school year. Laban lagi ta mga teachers no. So, lastly sir, as we embark in this new school year, can you please tell our parents, pupils, and stakeholders the preparations made for the implementation of this modular learning? Well, pag-start pa lang yun sa after ta nag-closing atong July, I'll start planning with nag-take note na ko dan sa una to. And then, for the parents, actually, the teachers na ni CPS are very visionary. Na, nagkatag mga plano nga, mausama pa natin pagpa-improve atong pag-implement sa modular distance learning sa previous o sa karon. So we have laid down preparations through our basic education learning continuity plan. So we anchored it in 4 components. First, we have learning resource. So we planned how are we going to maintain and sustain the provision of our learning resources for our learners. And we are very proud because naman ato dyan, maganit ang mga bond paper kay in kaso na mga referral ng module, makaprint na po, dati supply, and napatay kaming pa nga mga supplies. So we have already put that in place na dili gyud magsiruhan no ang atong mga bata nga dili makadawat sa ilang module. Secondly, we also have designed interventions to sustain our bridging program. Nagi tayo bridging program, bigyan nato na walaon kay namay mga bata nga maglisod in town gyud og labi na pura ko maka-support sila sa ilang labi na ang mama maglisod pud og basa, maglisod og tudlo ilang anak ha grade 6 nya ang parents grade 2 ang grade 2 nga parent tutudlo sa grade 6 nga anak murag lisod kaayo sa tanan no na-touch ko atong one time na parent nagkumpisal din town sa ko ang sirong sa akin ako pagtudlo na grade 2 ako grade 6 ang akong anak so hinanawan ko sa election na grade 2 raman ako so niya na bitaw so na yung mga nga mga instances so that's why we are planning kung naman tayo budget nga sunod nga moabot no supplemental fund ba sa MOE in the next para karon nga next CY calendar year mag-include siguro nato i-include nato sa atong MPP ang kanang procurement sa kanang communication sa parents na kanang walkie-talkie siguro no para nga matawagan dito ay yan yung pagbasa yan na then kay for now, murag dili man siguro advisable nga mo dito sa mga balay kay dili sa atong municipality gani stress na naman no na goodbye to you diba paalam na rin sa tanan hindi ko gusto nga maitabo na sa to na mag-visit niya ta na basit nung dito na nanginjikan na rabata sila wala pa na basi kita carrier sa virus. So that's learning resources. We try also to we will contextualize and we will check our modules kung sa'y fitting agto and we will see to it na fitting sa atong learners ang atong content. And secondly, we have also human resource. No? Like what we're doing now, we will be sending teachers to trainings. No, mag-training kita. Pwede ta appeal online, mga free online training sa DepEd, and we will also conduct school-based training. Dili sa ato like what we're doing now, magtudlo ta sa mga isra saan pag sit up ani mga kamera para video lesson labi na intervention man kini magbuhat ang mga reading lessons sa mga lower grades mo man gid atong focus sa makabasa dako kay gamit yung audiovisual so mag-conduct tayo mun ana muna sa human resource no empower nato atong mga teachers and then we also have stakeholders. So apil na siya dito nga saan nato nga ma-activate nato atong stakeholders nga makatabang pud sa atua pag-implement sa atong mga programs. Pila to turo na to kabuk ba?
Ang isa ay learning resource, human resource, stakeholders, o physical resources. Diri sa atong eskwelahan, bisan to kanang sa tawag ani karon kanang pandemic pa, di po na to pwede nga pasalgan na lang nga sa pamintal ito makapamintal. Muna nagbantayan ako ba the previous days, grabe na pamintal sa maestra, grabe sa mulana, no? Sa ulan ko na tigiris sa bintal. But in a way, yung ano nung biniklaberya nila sa atong lugar, but still, that's part of our agenda. Now, as we move forward with our curriculum, dapat ang physical po nato, di nato mabiyaan. Kay, para po nga ma-maintain nato atong katsada sa itong eskwelahan, ulot at highway ba na itong eskwelahan. So, mga itawang media, no? Atong mga barangay council, local government unit, atong mga stakeholders, weekly pagditaon kami murawat sa inyong mga donasyon, kung na kang maigas-donate para ma-improve pa atong eskwelahan, no? Knowing we cannot really implement operationalize our budget using the nagamiton para repair kay bawal pa sigid sa karon, no, as per mandate kay our division office kumain mo modular reproduction na sa Ginoo implementation sa BLCP. So maglisod tag pagpa-repair sa atong mga classroom na I think one of our classrooms gani dito sa kinder na ugmak na kalkuba. Yes, sir. No? So may gani pa kay bata kay kuman mo report. But still, ato gid nang atimanon o ayuhon. So mangita pa tag resources ana nga matulit to siya kay what if magbalik na ang physical face to face na nga klase na nagbitay to dito manghulugan sa bata, no. Doesn't mean po nga maestra na sa sulod okay ra nga manghulugan siya. Kay maestra siya dili po. We have to take care of ourselves ba kay usaon na lang no kita ra by frontliner po sa education. So ana. So again, human resources, learning resource, physical resource, and stakeholders engagement. Muna atong preparations as we embark this school year 2021-2022. Okay, sir. Can you tell us about the flagship programs and projects under the banner program Basta Lanisi Abante? Well, in order to realize our vision to move forward to Abante, we also have designed these flagship initiatives to support our Basta Lanisi Abante. So the first one we have here, Project CARE. This is collaboration to amplify readiness in education. So this focuses on stakeholders engagement, to work with our stakeholders to ensure that our education or the teaching and learning process will still continue despite the pandemic. So may collaboration between stakeholders, barangay council, LGU, and government organizations to support our school in the implementation of our learning delivery modality. So natay tagline dito nga, care to share, care to be our partner. So we are strengthening partnership with our stakeholders as a manifestation of caring for the education. And then we have also the Project UTAP. This is for our learning resource. Na unahon ta ang kahibalo. We really have to prioritize knowledge and learning in this time of pandemic. So muna natay gani plano nga mahimo maka-install ta og mga learning cues kada sitio nga pwede dito nato magbutang tag mga learning resources dito nga pwede murag hub, learning hub sa mga bata nga nabito para sa mga nag-eskwela, hindi sila pwede mag-eskwelahan. And then we can also scout for a community volunteer to help the teachers. Kung wala ang teacher na mag-monitor sila dito, mag-operate ng TV, magpatanaw sa mga bata. And we're looking into that. Ako pa i-follow up sa kapitan, ako lang kami think about this. And then we also have our project LEAP, LEAP, Learning and Educational Advancement for Program for Teachers. So dapat nga kung maningkamot ang mo advance atong mga bata, pati atong maestra no dapat gid ma-train sila. So we will institutionalize research and innovation in school. Dapat ang maestra makabuhat with research, action research, and utilize the result or findings of this research for policy making improvement. So kana instructional improvement. So project LEAP din. As much as possible maka-eskwela pa ng maestra sa graduate studies kay ma-promote. Kabulahan bigay kayo no kung maestra sa atong eskwelahan halos ito nang promoted. So kana ato nang vision kay Abante gud ta. So dili pwede nga mo retire ta nga teacher 1 no. So kana manikamo ta. And then another is project, what's itong isa? Project LEAP, UTAC, Project CARE, Project UTAN.
unlocking tacit abilities through nutrition. So in this trying time nga involve ang health na dapat careful ta, so atong institutionalize ang gulayan sa tahanan. Ikaw na may gulayan sa paralan, mananong mga ginikanan din nga dito ipanis sa eskwelahan mga bata, gusto na sige face to face mag encounter grupo tapok ito sa balay, gulayan sa tahanan. So aside from na maka-benefit sila sa gulayan sa tahanan, ang activities sa itong TLE, di ba naman tayo TLE subjects? Kana po, mahimo na siyang performance ta sa bata, siya yung mag-perform dito sa gulayan sa tahanan, kaya base ang mama ras kayo nagbuwal-buwal dito. So tuduan ang bata. So part sa performance task, and then we will scout for partnership para makahatag sa mga siblings po sa atong parents. So another is, what's ito isa? Project Care, Lead, Utak, Utan, napo isa. Parents okay. Okay pa ba ta? Parents okay. Online kumustahan. Namo tay mga ginikanan nga na ay mga signal, na internet connections. So pwede nato to sila through online kumustahan. But for those nga wala, napo ilahad to nga kumustahan gyapon na ma-follow up nato sila kung kumusta na sila. So diri sa atong online kumustahan, atong utilize atong digital atong technology, internet connection, ma-reach out natin sila. And last din ada isa atong pang strengthen atong publication, ang unlog, no? Unlog ay the own term which means to shine, no? To glow up. So unlog. So let's make Lanisi Elementary School shine, no, despite the pandemic. So kana lahat kita mga programs and initiatives, but the bottom line of this is of course we have to work, no, together, knowing that education is a shared responsibility. So, and the outcome of this is we are accountable. No? Everyone in the community is accountable of its outcome. So, in this trying time, it must be remembered na through cooperation and collaboration, we can keep the gear of knowledge at work and continuously build resilience to whatever complexities and challenges that may come across that may come along in the near future. Yes, that would be all. Okay, thank you very much, sir. So, daghan kaayo ang mga inisyatiba nga kuan sa ato ang school head o kinahanglan pod mga ginikanan magtambayadong pud ka sa mga kalayukan para sa kalambuan sa atong eskwelahan. Yes, katong wala pa pa-enroll na mo, no? Kaya nagsugod na atong klase karon, mura na pa wala na submit og mga form, no? So ato na pa-enroll mo abri gi-permit atong eskwelahan. Open mi permitting. Open arms, dawat mi sa inyo. Masin gani ka na maginikanan nila gusto mo eskwela kay modular bitaw na wa ka mag-elementary ala pa-enroll mo para mag-classmate mo sa imong anak. Modawat mi permitted na kay ang edukasyon wala gipili, no? Lifelong ang learning. Wala gipili, bata, maidaran, gusto mo tuon, abri ang atong tunghaan ni anak. Natay programa ni anak. Sige, tagaan natin si sir sa virtual clap. We have just heard the message of our very own school head of Lanisi Elementary School. At this point, let's hear another message to be given to us by our very own public schools district in charge of Claveria Central District, none other than Mr. Edwin V. Amparo. Ayad ha sa sulong, maayong buntag sa tanan, good morning. Ako pagtahod, pagyukbo, unas tanan sa school head. Very young but promising principal of Lanisi Elementary School, Mr. Jerome Salatan. And of course, sa mga magtutudo, pati ko magtutudo din sa Lanisi Elementary School, maayong buntag sa tanan. And of course, ato sang i-mention ang mabti ko natong barangay kapitan, si Honorable Raymond B. Raut, and also the support sa aktibo sad nga General PT President Honorable Maricel G. Cominges, sa tanan nga mga mulupyo, mga parents, stakeholders dinhi sa Lanisi, may buntag sa tanan. As atatay sa distrito dinhi sa Claveria Central District Division of Samis Oriental under the command of our very good Superintendent Dr. Jonathan S. De La Piña, align kita sa DepEd mantra
And one of this is the Uplan Balik Eskwela. Alayon ana aron mahimong ready, aron mahimong capable o himsog ang atong pag-accommodate sa atong mga bata this coming school year 2021-2022. Ako, dako kong kalipay to support the program nga gipahigayon sa ato ang aptik nga principal this karon adlaw sa Lunes nga nahimo kini nga malampuson unta ubos sa hagit sa pandemya apan wala kini mahimong babag aron mapatuyan matuman ang programa nga gitawag og Uplan Balik Eskwela. Akong hanyo sa mga ginikanan nga atong suportaran kini nga ang DepEd at amo yung siksikon among pangitaon kining atong mga bata aron mahatagan gyud sa edukasyon. Hindi kita maghimo nga magpadaog sa hagit na nianing kuyanap nga pandemya. Ato gid silang dadun sa eskwelahan kay mao kini ang bugtong paagi nga mahuas kita sa kalisod nga kining atong makabatanunan mahimong leader sa atong katilingban. So akong gihanyo nga ato kining suportaran ilabi na katong mga bata nga lagyo nga naay mga problema. Ang akong instruction sa mga magtutudlo na ato kayong atuan, let us reach out by all means atong intensify ang atong campaign sa enrollment nga atong may paygayon nga mubalik sila sa pag-eskwela. Muna gitaw Uplan Balik Eskwela operation bikini kung nalipay akong dako kini ang atong eskwelahan. Grabe ang ilang vision aron nga ma-reach out nga no one should be left behind as an IFA, Education for All programa sa ato Department of Education under sa ato nga Honorable Secretary Bunis. So, di na ako taman, ako lang panghinaot na kanunay kita maghimong safety ang atong proper protocol na atong tagaan gyud sa top priority na safety kita kami. So, akong panghinaot kanunay safe kita ug malipayon kita nga matubang bisan pa sa pandemya ining school year ato sa 2021-2022. Maayong buntag sa tanan. Thank you so much, sir. Ug karon, naka-enroll na ba ang tanan? Ug kung wala pa, aduna kami video clip nga ipakita sa inyo sa pamaagi sa pag-enroll. Halina mo, pa-enroll na mo sa Lanisi Elementary School. And now, let's hear the message of our very own Barangay Captain Raymond B. Rautraon.
sa tanan, no? Ako di ay si Raymond Raut, ang punong barangay sa Barangay Lanisi. Ako kaya ko magpasalamat o kinasing-kasing mapasaylo buho, no? Kanatong tanan. Labi na gid ning panahon no, taliwala sa pandemya. Ang atong barangay, ang atong eskwelahan, kanunay gyapon nga nagtambayayong aron nga maprotektahan o matabangan ang atong mga katawhan sa malampuson nga pagkontra ni COVID-19. So luyon ni anong tanan, so congrats gyapon o kami mapasalamat no ang Barangay Council sa Lanisi sa mga katawhan sa malampuson ng pagpaningkamot sa atong sa eskwelahan no, pinanguluhan sa atong aptikon o batanon nga school in charge lain si Sir Jerome Salatan uban sa mga maaptikon o very supportive po no ng mga maestra sa atong Lanisi Elementary School. So salamat kaayo sa inyong pagpaningkamot nga taliwala sa pitpos nga pag-atubang sa katawhan o gabi na gid nga dili nimo maatubang ang mga kabataan sa pagtuon nga normal. Paningkamot gyapon sila, paningkamot gyapon taman sa ilang makaya nga mahuman o makumpleto gayud no ang kurikulum karon sa atong school year 2020-2021. So kami sa barangay isip usa o kabahin kamo nga institusyon sa kalambuan sa atong barangay naningkamot o naninguha usab nga makatabang pinaagi sa impormasyon baka no panahon sa atong brigada eskwela kami sa barangay naningkamot nga makapaambit pod og share nga ma-inform nato atong mga ginikanan, mga katawhan diri sa barangay sa Lanisi nga bisan tuod nata sa problema sa pandemya apan magpabilin ang pagpang-enroll sa atong mga kabataan subay usab sa impormasyon sa atong mga suporta sa atong mga ginikanan. Kami usab sa barangay council, mga katawhan sa Lanisi, aduna usab kitay pagtambayayon may pagsuporta sa atong eskwelahan. Labi na gyud nining panahon na nga medyo kana bang gitawag nato nga sabot na atong eskwelahan no kay wala natin mga estudyante nga makapanghinlo. Panahon sa kunay mga programa sa Pass for Work, so lahatag kami o panahon o adlaw nga ang tibuok pirsa sa mga magtrabaho makapaambit o makapanglimpyo sa atong eskwelahan aron pud nga makita nila ang partisipasyon o kanunay suporta sa barangay sa katawan ug nato sa atong eskwelahan. So kami po sa Barangay Council naningkamot po kami nga sa ginagmay nga mga suporta o pinansyal tamang sa among makaya amo kani ka paambit usab sa atong eskwelahan pag katong mga dinagko na nga kinahanglan na siya og resolusyon, kinahanglan na siya og kanang tawag request makita nato kung sa gid ang paminahanglan sa atong eskwelahan karon. So andam usab kami moabag niya na aron mapadali nato ang suporta labi na gid kung maagi pa kini sa mayor, sa congressman or sa gobernador uban pa mga ahensya nga involved ning tanan. So taliwala niya ng tanan kami sa Barangay Council o sa eskwelahan aktibo gyud nga musuporta sa inyo o kung naamoy mga paminahanglan just call us o text baka aron nga makapaambit usab kami sa inyong mga paminahanglan din kay dili dayo nga ang institusyon sa academic o kaning pagpatuon sa atong mga kabataan mo gi sentro o paminahanglan ng atong tanan. Kay magun sa mga atong pagpaningkamot kung ang atong mga kabataan wala maka-eskwela o kulang sa pagtuon tungod lagi kay napasagdan niya anak. So kami sa Barangay Council na kami kagawad ng Committee in Charge on Education, si Kagawad Arlen CP. So makiktambayayong lamang kita sa mga paninanglan kaya during sa among session amo ka nang madiskasan o mapadali ang suporta labi na kung isgutan nato ang infra ug uban pa nga paninanglan diya sa atong Lanisi Elementary School. So sa katapusan sa makausap pa kami nag-congrats no sa tanan ng mga kabataan, ginikanan, ug labaw gid sa tanan sa mga nagbudlay ng mga maestra ban sa ilang sa atong bag-o karon nga school in charge na taas kayo panglantaw alang sa atong mga kabataan ug dili lamang sa kabataan kundi sa tibuok Lanisi. Kay matud pa niya kung ikaw taga Lanisi, abante. So sa mga pa congrats sa tanan o isip lang tanan follow lang ta sa mga protocols nga gi-implementar sa ato sa ATF o labaw sa tanan sa executive order nga gimugna sa atong mayor
panigitawag nila og bida, no? B. Ang B, yung kinahanglan na magmas kanunay. Ang I, sanitize na ito atong kamot. Ang D, distansya, bawal magtapok-tapok sa may mga grupo-grupo nila. Ug labaw sa tanan ang alamin ang wastong impormasyon para malayo para ginaniining atong sinati karon nga medyo nagkapusog, no, ang pandemya. So stay safe lang ta kanunay o ampo sa Ginoo kay siya gid ang makahatag o kaluwasan o pipinsa kanatong tanan. Daghang salamat o mayong adlaw. Daghang kaayong salamat kap sa imong makanunayon nga suporta alang sa kalambuan sa among eskwelahan. At this point, let's hear another message coming from our General PTA President, none other than Mrs. Maricel Cuminguez. Akong dakong pagtahod ug pagyukbo sa atong batan-on ug maaptik nga school head, Sir Jerome Usalatan, Sir, teachers, mga ginikanan, mga kabataan, mayong buntag kanatong tanan. Kumusta naman ta? Sa luyo ni ining pandemya o COVID-19 nga atong gisagubang karon. Siguro maayo man. Magpasalamat ta og dako sa atong kahitasan tungod kay we are still survive. Ug sa luyo niini, makapadayon og edukarang atong mga anak, bisan pinaagi lamang sa modular. Mga ginikanan, dili kita magpakawala sa paglaom. Tungod, kinahanglan nato mapaedukar ang atong mga anak ug tumano nato ang atong mga obligasyon. Makipaglambigit kita sa mga aktibidad sa eskwelahan, pagkuha sa module, pagtudlo sa mga anak, pagahin og mga panahon alang sa general pahina, pagbayad sa PTE. Example lang kana sa atong mga obligasyon. Atong ipakaon og mga gulay o prutas ang atong mga anak. Proper hygiene, provided sa ilang school supplies, vitamins, foods ug uban pa. Once again, akong dakong pagpasalamat sa mga ginikanan nga nagpadayon pagpa-enroll sa ilang mga anak karong tuiga ug sa umaabot pa nga mga katuigan, sa mga teachers nga nagpadayon og paghimo sa mga modules, sa mga anak nga mupadayon pag-answer sa ilang mga modules, sa atong school head, maayong adlaw ug mabuhay kitang tanan. Thank you very much, ma'am. Ug karon, atong kumustahon ang mga ginikanan sa ilang mga kasinatian bahin sa distant learning nga atong gigamit. Sa milabay nga tuig, modular learning lamang ang atong gigamit diri sa Lanisi Elementary School. Una sa tanan, ako di ay magpaila sa akong pagalingon. Ako si Mrs. Rosel Roca Estoro, na aduna po itulo ka anak. Bahin ka na ako, ang modular karon dili hadlang isip usa ka nato nga mga ginikanan. Atong suportaan ang atong anak, bisan pa man og aduna kitay gikahadlukan karon nga sakit mao ang coronavirus. Dili hadlang kanila nga dili ta magpa-eskwela. O gilabi na hangtod nga sila makahuman sa ilahang grado, mauswag ang ilang grado o alang sa ilang kaalambuan. Atong suportaran atong mga anak o akong giaghat ang mga ginikanan, bisan pa man og modular karon panahon na kaya aduna tay gikahadlukan ato giyong suportaran atong mga anak sa pagpa-eskwela hangtod nga makahuman sila. Imali Impriglo nagpuyo sa Sunay, Lanisi ug adunay tulo ka anak nga nag-eskwela sa Lanisi Elementary School. Isip usa ka ginikanan akong paningkamutan nga mapaedukar ang akong anak bisan pa man sa panahon nga atong nasinatian. Dako kini nga hagit natong mga ginikanan nga magmakugihon gayud kita sa pagkuha sa module ug ako kamong giaghat sa pagpa-eskwela sa inyong mga anak. Bisan pa man niining pandemya nga atong gisagubang karon. Ang atong pagpa-eskwela sa atong anak
Dako kini og ikatabang kanila alang sa ilang ugma. Ug daghang salamat. Nadungog nato ang mga mensahe coming from our parents. And now, another message on behalf of the pupils of Lanisi Elementary School will be given by Florence O. Diabordo. For 2 years of learning, during this time of pandemic, learning without the presence of my teacher is not easy. Especially when there were topics in the modules that are confusing. Aside from the academic subject, we need to answer our modules in time with the help of our parents. But despite of this, I encourage you, my fellow young learners, to continue our studies because modules are designed to equip us with the complete information and detailed explanation on the subject matter. All we have to do is to read, and read before answering our modules. Thank you. Isip response sa atong mga mensahe sa atong ginikanan o sa atong mga pupils, si Ma'am Joy Lamson maghatag og mensahe alang kanila. Sa ngalan sa atong batan-on ug maabtik nga schoolhead sa Lanisi Elementary School, Mr. Jerome O. Salatan, sa atong mga maabtik nga mga magtutudlo, sa pakig-asdang sa pagpadayon sa pagpalambo sa edukasyon ngadto sa atong mga kabataan. Mao kini karon ang ikaduhang tuig sa atong kasinatian sa pagpahigayon ug paghatag sa atong pag-implementar sa modular learning, taliwala sa pagpadayon sa hulga sa pagsulay sa COVID-19 pandemic. Ang modular learning, isa sa paagi nga gimugna sa DepEd, paghimog mga plano nga dili maundang ang edukasyon. Pero mapisgarbuhon kami sa Lanisi Teaching Force nga kinahanglan natong mabarog bisan pa man sa mga negative feedbacks o dili masabot nga mga kasinatian sa pagpahigayon sa modular learning. Pero inyo karong masaksihan nga makusganon kaming makig-asdan niini. Mga ginikanan, dili kita magpapildi niining atong giatubang karon. Gani moabot na jud kita niining laing school year 2021-2022. Kaya ang atong tumong uban sa handom sa DepEd nga makalahutay kita pinaagi sa inyong walay puas sa pagsuporta sa atong eskwelahan ug labi na gayud sa atong mga kabataan. Gihapon kini nga estratehiya kung diin naglangkob sa mga proseso sa pagmonitor sa unsay naabot nga kalambuan sa atong mga kabataan gamit ang modular learning. Ang modular learning mao nga porma sa distance learning pinaagi sa paggamit sa self-learning module base sa pinaka-importante nga MEL nga gi-provide sa DepEd. Dili nato kini mahimo kung wala ang giya ug kanunay nga ihangad sa kahitasan niining pakigubat sa atong pagsulay. Manghinaot kami nga kining modular learning mao'y usa sa mga giya kaninyo ug kanamo sa pagkabot sa atong mga handom. Daghang salamat ug ang Ginoo magapanalangin kanunay kanatong tanan. Daghang kayong salamat, Ma'am Joy, sa imong mensahe on behalf sa atong mga teachers sa Lanisi Elementary School. To formally close this program,
Let's hear the closing message of our Master Teacher 1, Mrs. Betty Manticahon. To our active and young school head, Sir Jerome O. Salatan, the ever supportive and young active barangay captain, Honorable Raymond B. Raot-Raot, our active General PTA President, Mrs. Maricel G. Cominguez, our barangay officials, my dear teachers, parents, ladies and gentlemen, maayong adlaw kanatong tanan. Kini nga adlaw, mao kini ang first day of school of school year 2021-2022. Ang mausab kini nga adlaw, ang kumustahan para sa atong mga ginikanan o ang mga kabataan nga nagpa-eskwela sa tibuok nasud dinhi sa Pilipinas. Ang DepEd nagpahigayon ani nga programa para kitang tanan magtangbayayong para makabot nato ang tinguha para sa atong mga kabataan. My task here is to close this program. So my message is, padayon kamo sa pagpaeskwela sa inyong mga kabataan, ipadayon ang inyong suporta para sa inyong mga anak. Pinaagi sa pagkuha sa mga modules dinhi sa atong eskwelahan sa matag grado sa inyong mga anak. Patukan nato ang pandemya o ipadayon nato ang pagpa-eskwela. Daghang salamat o maayong adlaw kanatong tanan. Lenicie Elementary School Balik Eskwela Poster Making and TikTok Challenge Contest with the theme COVID-19 Pakgangon Edukasyon Magpadayon. This Balik Eskwela online poster making contest and TikTok challenge is part of the school's CARE program or the collaboration to amplify readiness in education. This is in response to the Division Memorandum number 447 series of 2021, providing our learners an avenue to share and express their views on the continuing implementation of modular distance learning artistically and creatively. Skiddy, 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 skiddy. Pasay que pesadar, le con so skiddy, 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 skiddy. Pasay que pesadar, le con so skiddy, 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 skiddy. Pasay que pesadar, le con so skiddy, 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 skiddy. Dinhi natapos atong hamubo nga pagpangumusta kaninyo mga ginikanan o mga kabataan. Hinaot nga kita magpadayon sa atong pagtungha bisan pa man sa pandemya nga atong nasagubang karong panahon. Daghang salamat sa inyong pakikuban kanamo nini nga higayon. Og always kami magaingon, stay safe, stay healthy, always wear your face mask and face shield, and stay at home.
Basta Lanisi, Abante!